una nating talakayan, no? At for sure, itong Tuwadcom na ito, sila yung kino-cover ng mainstream media. Kasi alam natin na kapag ang mainstream media ay kung ang pag-uusapan ng mainstream media ay ang mga Duterte, magti-trending talaga ang balita. Diba? So, nakatutok lahat ang mainstream media ngayon. Nakatutok sa Tuwadcom. Dahil alam ng mainstream media na ang patutunguhan na itong Tuwadcom na ito, walang iba kundi patungo ito sa ililink talaga ito na ang Duterte ang may mga kasalanan. Wala nang iba. Kaya trending lagi itong Tuwadcom na ito eh. Gagamitin nila ang kasikatan ni Duterte para sisikat itong mga tolongges na mga tongresista na ito. Dahil wala silang mahanap na butas kay Duterte, siguro lahat ng mga pinagsasabi ni Kirwin, siguro sa lahat ng mga pinagsasabi nitong si Garma, hearsay laman eh. Paano nyo mapapatunayan na lahat ng mga sinabi ni Kirwin at itong si Garma ay totoo? So, hanap na naman sila ng butas dito. Plano nilang ipapatawag na naman ang COA. Dahil gusto nilang alamin kung itong paggamit ng intelligence fund dahil sa nabanggit dito ni Garma na yung reward system. Okay? So, gusto na naman nilang tanungin ang COA dito. The fact that this is intelligence funds, para rin itong kagaya ng confidential funds. Kaya nga sabi ko, oy, Ma'am Nesky Vlog, hello po sa inyo. Kaya nga sabi ko, ano ba talaga itong Tuwadcom na ito? Nagsasayang lang kayo ng pera eh. Nagsasayang kayo ng enerhiya. Every hearing, pera ng taong bayan ang ginagamit dito. Magastos yung hearing na yan, ha? What if hearing kayo ng hearing dyan at mapapatunayan natin na lahat ng ginawa ng Duterte administration ay nasa tama, maging useless itong hearing na ito. Di ba? So heto, ipapakita ko sa inyo itong balita na ito. Kasi di ko nga maiintindihan itong mga mainstream media. Bakit kagat rin sila ng kagat dito sa hearing na ito? Na actually nakakasuka na, nakaka-bored. Nais nang imbitahin sa susunod na pagdinig ng House Quadcom ang Commission on Audit para imbestigahan ang potensyal na maling paggamit ng intelligence fund ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Tama tayo sa ating mga sinasabi. Gusto nilang ipatawag ang COA, gusto nilang silipin kung tama ba ang paggasta ng intelligence funds. Kung ganun, this is very unfair on the part of the administration of Duterte. And partly, this is unfair kay dating Pangulong Duterte. Kung yung intelligence funds na yan ay gusto nyong imbestigahan, bakit hindi nyo imbestigahan rin yung yung kagaya ng flood control, yung mga intelligence funds ng iba dyan, di ba? Kung sa totoo lang, naghahanap na kayo ng butas eh. Hello po, Ma'am Lee Chen. Naghahanap na kayo. Wala kayong, ano ngayon, kung gagamitin ni Duterte ang intelligence funds na ito, nakasaad ba ito sa batas na bawal ito? Yan ang malaking tanong eh. Bawal ba ito sa batas natin? Kasi intelligence funds yan eh. Gagamitin ang intelligence funds para sa kalaban ng gobyerno. Sino ang kalaban ng gobyerno? Di ba? Alam natin, yung mga kriminal dito sa bansa natin, kalaban yan ng gobyerno. Kung ginagamit yan
para sa kalaban ng gobyerno, para sa kaunlaran ng ating bayan, anong problema doon? Yun ang malaking tanong. Kasi wala na kayong nagawa dyan sa tuwadkom kayong mga kongresista kayo, kundi ipapahamak nyo talaga na may anomalyang ginawa ang administrasyong Duterte. Di ba? Ilang buwan na kayo dyan? Ilang buwan na itong tuwadkom na ito? Hindi pa rin sila nakakita ng sapat na kasalanan ni Duterte. Wala. Kung i-analyze mo nga, walang direksyon ang kanilang hearing. Di ba? Hearing lang ng hearing. Doon, hearing. Kung sinong i-invite nila, hearing lang sila ng hearing. Pero walang direksyon. Anong direksyon ninyo? Ha? Hearing kayo ng hearing, hindi namin alam kung saan patungo ang kasalanan ni Duterte na gusto nyong patunayan. Ano ba? Ano ba ang kasalanan ni Duterte? Dito na naman sa intelligence funds. Dati, yung mga sinutay daw na mga kriminal. O ano ba talaga ang kasalanan ni Duterte? Yan ang malaking tanong namin eh. Hindi namin naiintindihan ang inyong hearing. Walang direksyon ang hearing ninyo. Di ba? Wala. Ito ay matapos ang pahayag ni Royina Garma ukol sa umano'y cash reward system sa drug war ng Duterte administration. Naniniwala ang ilang mambabatas na posibleng Sa totoo lang, naniniwala ako in my own opinion, na nagsisinungaling itong si Garma. I believe na walang reward system. Bakit ako naniniwala na walang reward system? Dahil dinoble ni former President Duterte ang mga sahod ng kapulisan. 'Di ba? So itong intelligence funds na ito na naman ang kanilang imbestigahan. Ay nako. Mula ang pondo sa Intel funds ng dating Pangulo at ng Philippine National Police. There are operations being Ito si Dan Fernandez. Alam nyo ba kung ano ang mako-comment ko dito kay Dan Fernandez? Alam mo, ikaw, Congressman, Representative Dan Fernandez, dati, halik ka rin sa puwet ng mga administrasyong Duterte. Tinutulungan mo pa nga yung mga bagay na patungkol sa administrasyong Duterte dati, di ba? Pero bakit ngayon, bigla kang ayaw nyo na itong war on drugs na ito? Most, if not all, lahat ng mga kongresista, representatives dyan sa Kongreso, sang-ayon po sa war on drugs ni Duterte. May nakita pa nga na balita noon na itong si Barbers, hinahangaan niya ang war on drugs ni former President Duterte. Sabi niya, dahil magaling itong war on drugs ni former President Duterte, baka ito ay tularan ng ibang bansa. Kayo na mismo ang nagsabi dyan, mga kongresista, di ba? Humanga kayo, hinahangaan nyo ang war on drugs ni former President Duterte. Anong nangyari ngayon? What happened? What happened to your prinsipyo? Prinsipyo ba yun or sip-sip lang yun? Yung ginawa nyo noon dati sa administrasyong Duterte, sip-sip yun or talagang balimbing lang kayo? Kasi sumusunod na kayo sa utos ngayon ni Martin Romualdez. Inamin yan ni Inamin yan ni Barbers na utos ito ni Tambaluslos, Martin Romualdez. Di ba? Sabi ni Charmaine Labitad, yung ating moderator, siguro sir, pasikat lang yang mga Exactly, you are correct. Maganda sa maganda sa feeling nila na makita sila sa media Kinalaban nila ang Duterte because they know Duterte is very popular. Gusto nilang makisakay sa kasikatan po ni former President Duterte.
Kaya nga, nakakagalit. Halos lahat ng taong bayan ngayon galit na galit dito sa ginawa ng Tuwadcom na ito. Implemented by the administration or former administration o kahit ngayong administration na kapag police operation o kaya military operation, gagamit ka ng Intel Fund. Oh, ikaw na mismo nagsabi, intelligence funds ng dating administrasyon at intelligence funds ng ngayon na administrasyon sa mga kapulisan. So para fair, kung imbestigahan mo ang intelligence funds ng administrasyon ni Duterte, dapat imbestigahan mo rin ngayon ang intelligence funds ng mga kapulisan natin. 'Di ba? Para fair tayo. Kasi wala namang kayong ikapakita na clear direction kung ano talaga ang kasalanan ni Duterte. Wala kayong makapakita, hindi kayo makakonclude kung ano ang clear na kasalanan ni former President Duterte. Yung hearing ninyo, walang direction. Hearing lang kayo ng hearing. Kuha lang kayo ng kuha ng mga resource person pero wala kayong direction. Kaya nga nakakatawa kayo eh. Yun dyan yan ang ginagamit natin eh. So, kaya lumabas na investigahan yung Intel Fund. Puro ka pa pakyut sa camera eh. Kala mo kung gaano kakagwapo? Ang pangit mo. Ng former president because ibig kong sabihin ha, ang pangit mo, yung ugali mo. Lahat naman tayo siguro gwapo at maganda na nilikha ng ating Panginoon. Pero siya pangit. Pangit ang ugali ninyo kasi wala kayong bayag. Sip-sip at balimbing kayo. Rohina Garma told us na doon ang galing sa Malacanang yung pera. So, ano ang ebidensya ni Garma? Bago nyo, this is very unfair kay Duterte ha, bago nyo imbestigahan yan, ang intelligence funds na galing ito sa Malacanang, meron bang ikapakita si Garma na galing nga ito sa Malacanang? Hearsay yan eh, pinapaniwalaan nyo. Buti kung meron tayong ebidensya. Meron ba kayong sapat na ebidensya na matutukoy natin na galing ito sa Malacanang itong pera na ito ni Duterte? Na galing ito sa Malacanang. Di ba? Nasaan ang utak mo, Dan Fernandez? Why would you believe such resource person or witness na sa bunganga lang galing? Kung sasabihin ni Garma na tatalon ka sa pangpang, tatalon ka rin? Naniniwala ka rin? Ha, Dan Fernandez? Kung sasabihin ni Garma na iuntog yung ulo mo sa bubong, fa-follow ka rin? Susunod ka rin? Bakit ako ganyan? Bakit ko in-example yung untog sa ulo? Kasi, hindi lahat ng sasabihin ni Garma ay papaniwalaan ninyo. Dahil lahat ng mga sinabi ni Garma against kay Duterte, maniniwala kaagad kayo. Nasaan na yung dyan? You have to investigate it thoroughly. Anong ibig kong sabihin na i-investigate ito thoroughly? Kung sasabihin ni Garma na galing ang perang itong reward system na ito, if galing ito sa Malacanang, imbestigahan nyo na may ebidensya si Garma. Dapat may follow-up question kayo. Dapat sasabihin nyo, Garma, dahil sinabi nyo na galing ito sa Malacanang itong pera na ito, ano ang proof ninyo? Meron ba kayong katibayan? Meron ba kayong kasulatan? Meron bang pirma? O meron bang picture man lang na nandun ka sa Malacanang, kumuha ka ng reward? Ganun. Saka kayo mag-investigate. Do not investigate on something na bibig lamang. Kaya nga kung sasabihin ni Garma, iuntog mo yung sarili mo sa bubong, Dan Fernandez, iuntog mo rin? What if sasabihin ni Garma, Representative Dan Fernandez, iuntog mo yung ulo sa bubong para lumabas yung mga sagot? Iuntog mo? Siyempre, hindi.
Hindi ka ma-follow kay Garma, di ba? Kasi galing sa bibig niya. Wala siyang ikapakita na ebidensya. So why would you believe o bakit nyo i-initiate na papansinin itong mga sinasabi na ito na hindi nyo nga in-investigate kung totoo ang kanyang mga sinasabi? Di ba? Dan Fernandez, siguro tama rin itong mga sinasabi ng taong bayan na ikaw ay papogi lamang. Ha? Meron ka bang utak, sir? Kaya kung meron kang utak, sana fair ka mag-investigate. Pinapaniwalaan nyo kaagad ang isang tao dahil against kay Duterte yung mga sinasabi. Yung mga sinasabi ni Richard Gomez na gumagaling at nag-improve ang kanilang city. Bakit hindi nyo investigahan yun? Bakit hindi nyo i-appreciate si Richard Gomez? Totoo ba, Richard Gomez? Magaling, ganun. You have to be fair in your investigation. Ang hirap sa inyo, kaya galit ang taong bayan sa inyo kasi hindi kayo fair sa mga investigasyon nyo. Mag-real talk na tayo, di ba? We need to find out saan talaga kinuha yung pera. We need to find out saan galing yung pera. Pero hearsay. Bakit hindi nyo imbestigahan yung sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte? Sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte, 2 tao lang po ang may control sa pera ng taong bayan. At may sinabi pa si VP Sara patungkol sa Department of Education na dinagdagan yung budget. Bakit hindi nyo imbestigahan yon? Dahil hindi nila makuha-kuha yung allotted budget sa Department of Education, dinagdagan nila ang budget. Yun nagtaka si VP Sara. Bakit hindi nyo imbestigahan yon? Si VP Sara may dokumento. Diyan pa kayo nakatutok kay Garma na walang ebidensya. Si VP Sara may ebidensya yun eh. Remember? Sino? Ang sabi ni VP Sara, sino ang nagdagdag ng budget ng Department of Education? Naggagamitin sa ibang Tama ba yun? Dadagdagan nyo ang budget ni VP Sara kasi gagamitin nyo sa ibang bagay? Siyempre magdududa ang taong bayan na baka merong korupsyong nangyari dyan. Bakit hindi nyo imbestigahan yun? Gusto yun na malaman ng taong bayan. Tapos ngayon, gusto nyo nang i-investigate si Garma na wala nga siyang dokumento dyan na yung reward system na yan. Nagdududa nga kami na inutusan nyo, merong nag-utos dyan sa mga sinasabi ni Garma. Nagdududa kami. Kaya, ang suggestion ng taong bayan, be fair sa inyong investigasyon. Yun lang po ang hinihingi namin. Investigate kayo ng investigate sa bagay na hearsay lamang. Diyan kayo talaga mali. We're pretty sure doon yun sa Intel Fund. Di ba? Heto pa. Ang paggamit raw ng Intel funds ni Duterte dahil sisilipin nila itong intelligence funds ni Duterte. Bakit? Di ba? Dati nyong sinabi, natatandaan ko ito dati nyong sinabi na i-invite nyo si Duterte, papuntahin dyan sa Tuwadcom na yan. Bakit? Nasaan na ang invitation na yan? Naghihintay ang taong bayan na i-invite ninyo si Duterte. Nakaabang ang mga DDS supporters na i-invite ninyo si Duterte na makapunta dyan sa Tuwadcom na yan. Dahil malalaman natin ito na totoo. Kapag nandyan po si former President Duterte sa hearing na yan, lahat kayo, alam ko, magugulat kayo
Kasi hindi takot si former President Duterte, 'di ba? Kung mapapansin mo ang mga sagot ni former President Duterte, he is willing to go to the hearing sa Quadcom. Pati nga si Bongo, he is willing to go to the hearing sa Quadcom. Bakit sila confident? Bakit si Duterte at si Bongo, they are very confident na mag-attend sila sa hearing ng Quadcom na yan? Bakit sila confident? Dahil alam nila ang kanilang ginagawa na wala silang kasalanan. Di ba? Hindi kagaya ni Garma na iiyak-iyak yan. Si Kirwin, iiyak-iyak yan. Pero itong si former President Duterte, yes, I am willing to participate on that Quadcom hearing na yan. And be sure na lahat ng mga questions ninyo are educated question. Kasi patay kayo dyan eh. Mapahiya kayo. Baka akala nyo, ultimo lang yung ating presidente na walang utak. Ha? Baka uubusin kayo sa kahihiyan dyan sa debate ni former President Duterte. Talagang malalagot talaga kayo. Eto. Panoorin natin itong isa pa. Magandang hapon, Rosalie. Ano ang mga nais malaman ng Quadcom sa paggamit ng intelligence funds ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? June matapos ihayag na may cash reward system sa anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte, nais na rin imbestigahan ng House Quadruple Committee o Quadcom ang intelligence funds ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, partikular na ang paglobo ng naturang pondo. Okay, hearing is resumed. Alam niyo, sa totoo lang, mahirap. Alam niyo, ang pinakamahirap na ginawa ng Kongreso ngayon, itong Quadcom. Ito yung pinakamahirap patunayan na may kasalanan si Duterte. Alam ko kayong mga kongresista, nahihirapan kayong patunayan na may kasalanan si Duterte. Yan ang nakikita namin. Nahihirapan kayo. Kasi mahirap talaga patunayan ang isang bagay na hindi ginawa. Mahirap patunayan ang isang tao na may kasalanan na walang kasalanang ginawa. Yan ang pinakamahirap eh. Pero if yung tao corrupt, na may ginawang kasalanan, ang dali-dali yang patunayan. Because the truth will set you free. Yan ang tandaan ninyo. Kaya, alam ko, kahit aabot pa kayo ng 2028 sa hearing na yan, hindi nyo talaga mapapatunayan na si Duterte ay merong kasalanang ginawa. Yan ang masasabi ko sa inyo. Ang 8 public hearing ng House Quadruple Committee o Quadcom, inihayag ni Royin. Sabi ni Charmaine Labitad, Sir, takot sila kay PRRD, dumalo kasi patay sila. Alam nila na mahihiya lang sila. Nagarma, retired police colonel. Mapapahiya lang sila. At naging general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang pagkakaroon umano ng cash reward system sa giyera kontra iligal na droga ng Duterte administration. Anya, bawat drug suspect na mapapatay sa anti-illegal drug operation ng mga tauhan ng pulisya, may katumbas umano ito na 20,000 hanggang 1 million pesos. Sa War on Drugs diagram na ibinigay ni Garma sa Quadcom, isang alias smoking na staff member umano ng Nooy Special Aid to Nasali na si Bongo. Ay nako. The President at ngayon Senator Bongo ang in charge sa paglalabas ng salapi para sa payment of rewards. Pinoproseso umano ang pagpopondo sa mga planadong operasyon, refund para sa operational expenses at rewards para sa agents sa pamamagitan ng bank accounts ni Peter Parula. Ito pa yung aking ibang analysis. Let us say na yung reward system ni Duterte ay totoo. Okay? I-assume natin kasi pilit nilang totohanin na meron talagang reward system na nangyari sa panahon ni Duterte. Sige. Let us say na totoo itong reward system na ito. Kung merong reward system,
na nangyari, kung saan galing yung pera na yan para i-reward sa mga kapulisan natin, ang tanong, ito yung tanong ko sa inyo, Quadcom. Sino ang kinakampihan nyo ngayon? Ha? Mga Tuwadcom na representative at kongresista, sino ang kinakampihan nyo ngayon? Kasi ang nakikita ngayon ng taong bayan, parang kinakampihan nyo na ang mga kriminal dito. Bakit investigate kayo ng investigate dyan sa mga nasyusyutay na mga drug addicts? Bakit? May mga kasalanan yan eh. Nanlaban yan. Hindi ko nga maiintindihan ang Administrasyong Marcos. Bakit nagbumaliktad? Mas kinakampihan pa ngayon ang mga salot sa lipunan. Kaya nga gumawa ng programa na War on Drugs dahil lumala ang problema ng Pilipinas patungkol sa droga. Bakit ayaw ba natin yun? Siyempre po, protektahan natin ang kalagayan ng ating kapulisan. Ito yung tanong ko sa iyo, Bongbong Marcos and the mga kongresista. Papayag ba kayo na masyusyutay ang mga pulis natin? Yan ang may tanong lang. Papayag ba kayong masyusyutay ang mga pulis natin? Sige. Magpapasyutay na ako sa kriminal kasi AGK ito eh. Hindi. You have to overcome, sabi nga ni former President Duterte. Kasi if itong mga jadik na ito, kung malalaman nila na takot ang pulis, mas lalo silang mas lalong lalaki ang ulo itong mga jadik na ito. Alam nyo, sa totoo lang, kayong mga Tuwadcom kayo, sa ginagawang hearing nyo ngayon, mas lalong lalaki ang ulo nitong mga drug lord at mga jadik na ito. Nakakasuka ang sitwasyon ngayon. Dati, sa panahon ni former President Duterte, kinakampihan ang mga pulis at tinatakot ni Duterte ang mga jadik at ang mga drug lord na yan. Pero ngayon, sa Administrasyong Marcos, wala, sinisisi pa ang mga kapulisan. Sinisisi pa yung mga heroes na, sa tingin namin hero nung time na sinusyutay yung mga kriminal. Ano ba? Hirap na ang taong bayan. Wala na nga, bagsak na nga ang ekonomiya natin. Mahal yung mga pagkain. Nagmahalan yung mga pagkain. Tapos, magdo-dominate pa ito mga jadik na ito. Huwag na tayong magbulahan. Bumalik ang mga problema natin sa Pilipinas. Nakakainis eh. Sobrang nakakainis. Sabi ni Lane Williams, ayaw nila ang war on drugs dahil sila mismo mga wala tayong ebidensya diyan, pero the fact na parang kinakampihan ninyo eh. Dahil dito ang AGK na hearing na ito, itong Tuwadcom na ito, lalaki at lalaki ang ulo nitong mga jadik na ito. Kalaban yan ng gobyerno. Dapat ang gobyerno astig. You have to show dominance over this mga kriminal na ito. Kung itong mga kriminal na ito, balik na tayo. Balik na tayo sa dati nating trabaho dahil hinihiring na nga yung kay Duterte eh. Ganon ang gagawin nila. Mas lalong lalaki ang kanilang mga ulo. Sa totoo lang, kayong mga Tuwadcom representatives at mga kongresista, ang iniisip nyo, sarili nyo. Hindi nyo na inisip ang kalagayan ng taong bayan sa ginagawa nyong yan. Bakit
pilit ninyong gawa ng kasalanan si Duterte? Si Duterte po, marami pong mga bata at inosenteng mga babae ang nasisave dahil sa programa niya. Hindi ba kayo nag-iisip? Para lang sa iyong political career, gusto nyong siraan ang isang tao para gaganda ang career ninyo sa politika? Tungo na nasa Criminal Investigation and Detection Group 11 on at nasa ilalim ng CIDG Region 11 Chief na si Edelberto Leonardo, ang kabibitiw lamang na National Police Commissioner. CIDG 11 personnel in charge in the deposit and payment of money coming from alias Muki. Oh, yang sketch na yan, yung mga ganon-ganon yun, naka-direction, by bongo, ganon. Saan ang ebidensya nyo dyan? Hindi yan ebidensya, ha? Dan Fernandez. Yang inipresenta na yan, hindi yan ebidensya. Ang dali-dali gumawa ng sketch. Yang ginagawa na yan, sino ang may gawa dyan? Si Garma ba ang may gawa niyan? Inutusan ba si Garma na ibigay yan o i-narrate yung mga ganyan? Ang dapat nyong ipalabas sa media, sa hearing, yung meron kayong picture na nakadala ng pera si Duterte at doon binigay sa isang pulis, ganun. Meron kayong ebidensya dapat. Or meron kayong video na nagbibigay ng pera si Duterte, ganun. Yun ang tama. Pero yung mga sketch-sketch na yan, wala yan. Hearsay pa rin yan. Hindi kami maluloko yan. From PMS who in charge in releasing of money. Binanggit ba sa iyo na kung saan ang galing? Dito magaling ang administrasyong Marcos. Magaling sila sa hearing, di ba? Kung mapapansin mo, ang administrasyong Marcos, hearing dito, hearing kay Buloy, hearing ni Guho, hearing ni Kuano, ni Bantag, hearing ni Tebes, hearing ni Garma, hearing dito, hearing doon, ni Bongo, ni Duterte. Hearing na lang ang nagawa nitong gobyernong ito. Wala tayong narinig na merong infrastructures doon, merong bridges that are already, merong mga subway na nagawa, merong mga bagong hospitals na nagawa. Walang ganyan tayong naririnig. Ha? Nag 20 pesos kilo na yung bigas, yung flood control, mabuti na, ginawa na. Wala tayong naririnig na ganyang balita. Ang naririnig natin, si Guho, Pogo, Garma, si Kerwin. Ang babaw na itong gobyerno na ito. Nakakahiya na nga itong gobyerno na ito. Dalawang word lang ang ma-describe ko itong administrasyon na ito. The Ayuda Administration and the Hearing Administration. Dalawa. Hearing Administration and the Ayuda Administration. Yun ang magaling ang administrasyon na ito. Never mong nakita doon sa panahon po ni former President Duterte. Lahat. Nilinis ang mga politikong hugaw. Ang layo-layo nyo sa mga Duterte. Sa totoo lang. Yung pera ni Muking? Wala po. In reality sa ground, wala naman talagang punto binibigay ang PNP. Maganda itong sinabi ni Enemy Hunter. Noong panahon ni President Duterte, maraming tumatak na project sa panahon niya. Correct. Tumatak talaga sa isipan ng taong bayan. Ngayon, si President Marcos meron ba? Parang narinig ko lang yung sablay na flood control, Kibuloy, Pogo, ano pa bang napapala dyan? Anong matatandaan nyo kay Duterte? Ang dami. Boracay, Manila Bay, war on drugs, build, ekonomiya tumaas. Yun ang maalala natin kay Duterte, ha? Yun ang maalala natin. Galit ang mainstream media. Bumagsak ang ABS-CBN dahil kinukolektahan ng tax yung mga oligarchs takot na takot. Yun ang maalala natin kay Duterte. Pero anong maalala nyo kay Marcos? Sige nga, anong maalala nyo kay Marcos?
Alice Guho, Bantag, Tebes, si Garma, si Kerwin, si Dilima, nakalabas. Yun ang maalala natin. Ayuda, yun ang maalala natin kay Marcos. Ngayon, kayong mga loyalista kayo, saan kayo pipili? Kay Marcos o kay Duterte? Edi syempre pupunta kami kay Duterte. Malasakit Center ni Bongo. Ayan, panahon yan ni Duterte. Kayo, anong nagawa nyo sa health center natin, sa health issues ng Pilipinas? Anong nagawa ninyo? Wala. O Pasig River, meron pa. Di ba? So dapat nating palitan itong administrasyon sa 2028. Common sense. Sa Koplan. Yung mga Koplan lang na napupunduhan, national level yan kung meron man. Ang revelasyong ito ni Garma magiging subject na rin ng investigasyon ng Quadcom dahil sa umano'y paglobo ng intelligence funds noon ng tanggapan ni dating Pangulong Duterte. Administrasyon ng investigasyon. Yan ang description ng administrasyon na ito. Administrasyon na puro investigasyon. Oh, tuloy sa kabisi-bisi nila sa laging sa investigate kay Kibuloy, investigate dito sa Duterte, lagi na lang tayo na investigate. O, ayan tuloy. Napabayaan na yung napabayaan na yung ating ekonomiya, infrastructures, lahat-lahat na napabayaan na ni Bangag. Duda ng ilang households. Ito umano ang posibleng ginamit para sa cash reward payment sa anti-drug war. There are operations being implemented by the administration or former administration o kahit ngayong administration na kapag police Puros ka lang pakyut ka lang, nalalaman mo, pakyut ka lang. o kaya military operation, pakyut ka lang, presyon. Yun, pakyut ka lang eh. Na kapag police operation o kaya military operation, gagamit ka ng Intel Fund. Pakyut ka lang, yan ang ginagamit natin eh. So, kaya lumabas na investigahan yung Intel Fund ng former president because Rohina Garma told us na doon ang galing sa Malacanang yung pera. So, we need to find out saan talaga kinuha yung pera. And we're pretty sure doon yun sa Intel Fund. Kapwa itinatanggi ni Senators Go at Ronald Bato de la Rosa ang cash reward system allegations sa Duterte drug war. Naniniwala naman si Quadcom Overall Chairperson Representative Robert Ace Barbers na galing ang pondo sa Intel Funds ng Office of the President at ng Philippine... naniniwala ka. Patunayan mo, Barbers. Iba kasi yung nagsasabi ka, naniniwala ako na galing yung pera sa Malacanang ng reward na yan. Di ba? Naniniwala ka. Oh, yan ang ibinalita mo sa mainstream media. Oh, patunayan mo na totoo yan. Maglabas kayo ng ebidensya. National Police. Kung mau-audit anya ang pondo, matutuklasan kung sino ang nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Umaapela naman si House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative This disturbing revelation. Oh, hinuhusgahan na kaagad without an evidence. Isa ka pang BO Arlen Brosa sa totoo lang. Brosa sa COA na imbestigahan ang potensyal na maling paggamit ng bilyong-bilyong pisong halaga ng pondo sa tila naging Oplan Port. Kaya nga sabi ko, hindi sila makamove on dito kay Duterte. Sa administrasyong Duterte, kung hindi kayo makamove on, ito lang yung masasabi ko sa inyo mga congressman kayo. Good luck kung si VP Sara ang mananalo sa 2028. Good luck sa inyong lahat. Yun lang ang masasabi ko. Barrel na Oplan Double Barrel Strategy. Balak ng imbitahan ng Quadcom sa pagdinig dito ang COA kaugnay ng issue. Para naman sa dating Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration. Ito rin naman yung sabi ng Legal Counsel ng former administration, former President Duterte. Na si Attorney Salvador Panelo, walang basihan ang gagawing legislative inquiry ng Quadcom. Di ba? Walang basihan. Kasi iba yung speak out ka na ng speak out without any documents supported. Dahil hindi totoo ang sinasabing reward money sa drug war ng nagdaang administrasyon.
October 22 yung susunod na pagdinig ng Quadcom at iniimbita. Ako bilang isang vlogger, doon lang tayo sa totoo. Kasi kung mapapatunayan natin na si Duterte ay may ginawang kabalastugan sa pera ng taong bayan, edi pupunahin natin si Duterte. Babanatan natin si former President Duterte, pero wala Wala tayong makita na hindi nga humahawak ng pera si Duterte. Sa hearing yung mga personalidad na dinadawit ni dating PCSO General Manager Garma sa Anti-Drug Task Force na binuo sa ilalim ng dating Administrasyong Duterte. Balik sa iyo, June. Rosary, kamakailan ay sinasabi na handa o mano si dating Pangulong Duterte na dumalo sa pagdinig ng Quadcom. O kaya nga, handa na si Duterte na pumunta sa Quadcom. Bakit hindi nila ginagawa yan? Puro lang sila salita. Sabi nyo, dati, na we will invite the President to come here in our hearing. Pero mukha yatang takot sila. Mukha yatang mapapahiya lang sila. They realize na hindi nila kaya si Duterte. Ito na ba ang panahon ngayon sa tingin ng mga mabatas na Hindi, takot yan sila. Takot yan sila pupunta si Duterte dyan. na siyang dumalo? O June, lagi ang natatanong sa mga co-chairperson at sa overall chairman ng House Quadruple Committee. Open naman or standing yung invitation para sa dating Pangulong Duterte. Pero ang sinasabi nilang proper time or best time para formal na imbitahan ng dating Pangulo kung ang topic ng Quadcom ay tungkol sa extrajudicial killings o EJ case na alam naman natin na isa sa mga issue na iniimbestigahan ng Quadcom. Pero nung nakalipas kasi na update sa atin, yung magiging focus ng Quadcom hearing sa darating na linggo, particularly on next Tuesday, ay ang issue ng illegal drug trade. Iba pa yun dun sa issue ng EJ case, June. Alright, maraming salamat